Hello, good morning guys. So time check muna po tayo, 10:37 na po ng umaga. At nakatulog naman po ako ng maayos kagabi. Umilik nga lang po ng malakas. So ngayon nga po pala ay kakain nga pala kami ng brunch or breakfast and lunch. Ito po yung kakainin ko ngayon. Ito po, yun. Ito po yung tuna pasta. Tsaka meron pong pizza. Wow. Ito nga din pala yung kinain ko kagabi guys. Bali, pinainit ko na lang po. Yun nga po pala ay sinisipon po pala ako ngayon. Dahil po ito sa taas baba ng temperature dito sa Japan. Yung kahapon nga po pala ay nasa 20 degrees Celsius or 21 ang alam ko. Tapos nung pagdating po ng madaling araw, biglang baba po ng 9 degrees. Kaya po siguro ito po yung naging dahilan kung bakit sinisipon po ako ngayon. Sa lahat po ng kababayan natin dito sa Japan, mag-ingat-ingat po tayo dahil po sa taas baba ng temperature dito. So ayun po, kakatapos ko lang pong kumain kanina. At ngayon po, maglalaba po ako ng mga naiwang damit dito guys. So ito na lang po yung mga naiwan. Bali, konti na lang po. Jacket po, tsaka yung pantalon guys. Maya-maya nga po pala guys, ay lalabas po ako ng bahay para mamili po kung ano na po yung dapat bilhin. So guys, malalaman nyo na lang po kung ano po yung bibiling ko mamaya. Dahil ito na po yung pinakahihintay ko. Tapos na rin po ako maligo guys at nakapagayak na rin po ako. Yun po ay lalabas na po ako ng bahay para mamili ko ano po yung dapat bilhin. Tapos syempre magsusuot muna po ako ng face mask para hindi tayo makahawa ng ibang tao. Tsaka sisipon kasi tayo ngayon guys. Dahil nga po sa dahil nga po sa taas baba ng ng temperatures dito sa Japan ngayon. Kaya hindi mo alam kung ano yung takbo ng temperature dito. Kaya mas mainam po na mag-ingat muna po tayo guys. So ayun nga po, nakalabas na po ako ng bahay at kailangan ko muna pong dumaan ng post office para mag-withdraw ng pera. Actually guys, malapit lang po yung post office namin dito mula sa bahay, kaya lalakarin na lang muna natin. Tapos na rin po ako mag-withdraw ng pera guys at dadaan muna po ako ng convenience store para magbayad ng bayarin ko ng kuryente. So yung yung babayaran ko sa kuryente ay 5,327 yen guys. Or nasa po ito guys, nasa mahigit 2,000 pesos po. So ganito nga po kamalang yung kuryente dito guys. Kung tutuusin nga po ay medyo mababa na po ito ngayon guys compare po sa mga nakaraang buwan na medyo mataas po talaga kasi po taglamig pa po nung panahon na yan. So ilang araw na lang po at magsisimula na po yung Golden Week dito sa Japan. Bale 3 days na lang po mag-Golden Week na po. So tuwing Golden Week nga po pala guys ay may iba pong company na wala pong trabaho ng isang linggo. Yung iba naman po ay mga mga pili lang po yung mga araw. So karamihan po ng ginagawa ng mga Hapon dito tuwing Golden Week ay namamasyal sila kung saan sila pupunta, ganon. Kung magta-travel sila, siyempre kailangan naman po natin lahat ng pahinga. Kaya ito po yung dahilan kung bakit may bibilin po ako ngayon, kasi nga po malapit na po ang Golden Week. So sasabihin ko na po kung ano bibili ko. So bibili po ako ng pasalubong. Kaya abangan nyo na lang po sa magiging susunod na vlog ko kung saan po ako pupunta ng Golden Week. Kaya ako po ay na-excite na po pag Golden Week na. Kasi ito na po yung simula ng bakasyon namin guys. As in lahat po ay planado na po ito. Kaya po kaya bibili po tayo ng pasalubong. Lahat po ay ready na pagsimula na po ng bakasyon dito sa Japan. Ang Golden Week nga po pala guys ay ginaganap yan tuwing April, once a year po yan. Meron po kasi silang iba't ibang types ng mga long weekend dito sa Japan. Tulad po yun po yung Golden Week. Nagaganap po yan tuwing April. Tapos meron naman po yung Obong Yasumi or yung long weekend rin po yan ng tuwing August. At last, meron din po tayong long weekend kapag New Year po.
kapag matatapos na po yung yung taon, meron din pong 1 week na bakasyon yun guys. So bali meron po silang tatlong iba't ibang klase na long weekend dito sa Japan. Okay guys, ngayon nga po pala ay nandito kami sa Namba at dito po kami mamimili ng mga pasalubong. Tsaka meron po kami pupuntahan dito kung saan kami bibili ng pasalubong na mas mura. Tsaka marami rin pong mga turista ang pupunta dito kasi nga po mas mura po ito para sa kanila. Kasi dito po sa Namba guys ay marami pong mga turista na nagdagsaan dito kahit na anong oras po, kahit na anong araw man po yan ay andito at nandito rin po sila. So sa ngayon po ay pupunta tayo ng Don Quixote para mamili ng pasalubong. Kasi po doon po ay medyo mura po ang mga bilihin doon. Lalo na po marami pong mga turista ang bibili doon sa mga pasalubong. Tsaka po guys, marami pong mga pagpipilian doon Hindi lang pong mga pagkain. Meron rin pong mga cosmetics doon, mga pilihan ng mga damit, ganun po. At marami pong mga options na pwede kayong pumili. So guys, ito na po si Don Quixote kung saan po kami bibili ng pasalubong. So ito po, malaki po yan, malaki pong store na yan, abot po hanggang taas. So sa ngayon guys, dito po kami mamibili ng mga pasalubong kay Don Quixote. Yan po, at sisilipin ko po sa inyo kung ano po ang laman dito sa loob at kung ano po yung mga mabibili dito. Dito nga po pala sa Don Quixote guys, ang kagandahan po dito ay meron po silang tax free para po sa mga para po sa mga turista na gustong bumili na walang tax. At ipapakita nyo lang po yung passport ninyo sa isang cashier para hindi po sila para hindi po nila taxan yung mga binili ninyo kung ano man po yung bibili ninyo.
Okay po guys, kakatapos ko lang pong bumili ng pasalubong. Ito po ang pinabili ko guys. Ayun po, medyo marami-rami din po. Dahil sa Don Quijote po ay medyo convenient po bumili guys. Lalo na po mga ang dami po mga products na pagpipilian dito. Po yung kagandahan dito guys, yung mga binibenta sa Don Quijote ay made in Japan po lahat. Halos lahat po. Ngayon po ay naghintay po kami ng traffic light para makapagtawid sa may pedestrian lane. Dahil naman po, bawal naman pong tumawid ng naka-red light. Baka tayo ay huliin ng mga pulis. Ngayon nga po pala ay kakain muna ako ng ramen bago umuwi ng bahay. Para ipakita ko po sa inyo yung mga pinamili ko sa Don Quijote kanina. So dito lang naman po ako kumakain ng ramen guys pag tuwing day off ko. Dito lang po. Okay guys, so ayun po, kakatapos ko lang pong kumain ng ramen kanina. At masarap pa din po yung ramen nila guys at wala pa rin pinagbago sa lasa. Good job. Yun pa rin kasi pinaka the best na ramen na natikman ko dito sa Japan. Kaya talagang mabubusog po kayo sa sobrang sarap. Tapos samahan mo pa ng fried rice nila. Yun pa yung yun pa yung pinaka the best na combination po para sa akin, lalo na pag kumakain kayo ng ramen. So, ayun po guys, kakauwi ko lang po ng bahay at medyo pagod nga lang po kakabili ng mga pasalubong. So, bago ko po sabihin sa inyo yung mga pinamili kong pasalubong, ito po, inom muna po tayo ng milk tea ng galing sa Gongcha. Ito nga pala yung binili ko guys na milk tea. Ito po yung urong cha na may brown sugar. Ay, hindi pala siya actually brown. So, natunaw na po pala yung brown sugar niya guys. Nasa ilalim na po pala. So, last na inom ko po ng Gongcha 2 months ago pa po. So, ngayon lang po ulit ako iinom. Medyo manamis-namis naman po siya guys. Kaso nga lang po natunaw na po yung natunaw na pa yung yelo. Kaya medyo hindi na po siya gaano kalamig. Masarap pa naman po siya. Basta tatak Gongcha, masarap pa din. Wow! Okay guys, so ito na po yung mga pinamili ko kanina sa Don Quijote ng mga pasalubong. Ito po, ipapakita ko na po sa inyo kung ano yung mga pinamili ko. So, unang-una pong mga yung binili ko guys. Bumili po ako ng, ito po, instant ramen. Ichiran ramen po yan guys. Yan po. Dahil mahilig po sa mga mahilig po sila sa mga instant ramen, lalo na po galing Japan. Tapos, next naman po na binili ko itong popping cookie na para po siyang candy guys. Pero pag niluto nyo po siya through microwave is mag-iiba po yung lasa nito. Halos magkakalasa po yung mga ganitong pagkain pagka nilagay nyo sa microwave oven. Guys, di naman po mawawala ang chocolate. Kung kahit saan man po tayong pumunta, meron po tayong chocolate pag pasalubong. Ito po, Alfort, ito po yung binili ko. Masarap po ito guys. Yan po, sa mga mahilig pong kumain ng chocolate na may kasamang biscuit. Ito po, KitKat. Bumili rin po ako ng KitKat guys. Ito po. KitKat. Ito po mga KitKat. Hindi rin po mawawala ang KitKat. So actually, meron pa pong ibang flavor ng KitKat na binili ko. Tapos ito pa po yung KitKat na binili ko guys. Itong ibang flavor na matcha latte. Yan, sa mga mahilig po ng matcha. Alam ko for sure para sa inyo po ito. Tapos meron pong isa pa po, matcha na may chocolate. Oh, kakaiba po siya. Matcha na nga, tapos may kasama pa siyang chocolate na KitKat. So bali 3 flavors po yung mga nabili ko na KitKat. Yung isa po yung original, tapos ito po yung matcha latte. Sa mga mahilig, sa mga matcha lover po dyan. Tsaka meron po matcha with chocolate. Yan po, 3 klaseng chocolate po yung binili ko na KitKat. Siyempre, hindi rin po mawawala ang chicherya. Ito po ang mga chicherya na pinamili ko sa Don Quijote guys. Yan po. Kakaibang chicherya po yan. Medyo matigas-tigas po siya na crackers. Or tinatawag po siya na senbei sa Nihongo. Yan po.
So, yun po. Ang dami pong mga ano. Yun. Mga senbei po na crackers. Fish crackers po ito. Ba't ibang flavor po siya? Meron po siyang ebi flavor tsaka nori. Nori shio. Tapos ito rin po na karamucho na mahilig po dito guys. Alam ko po sa mga ibang ano po. Sa mga ibang kababayan natin mahilig po dito sa karamucho. Isa na po ako dito. Kasi po ano po ito, spicy po ito. Kaya nga po siya tinawag na kara kasi kara is spicy. And then para po sa mga para po sa mga nagtitipid na gipit na po sa mga ano sa pera. Ito po ang sagot sa problema ninyo guys, itong nori tama. Inaano po ito sa kanin, inahalo po ito sa kanin kasi po ito po yung ito po yung alternative na ginagamit natin pag wala tayong ulam. Kasi guys, pag tinikman nyo itong pang budbud sa kanin, po, may lasa na po ito eh. As in, may lasa na po siya. Kaya hindi na po kayo mga problema sa ulam. Basta meron na po kayong ganito. At last, syempre, bumili rin po ako ng pang ngat-ngat ng mga aso. Yan. Sa mga dog lovers po dyan. Meron po ito. Na mga yung mga oyatsu ng mga aso. So, ayun lang naman po yung mga binili ko guys. At hindi po ako bumili ng na medyo marami-rami. Kaya pagdating po ng Golden Week after 3 days, syempre sulitin na lang po natin yung bakasyon natin, 'di ba guys? Tsaka para maka-relax tayo, tsaka makaiwas tayo sa mga stress muna galing sa mga trabaho, syempre. At dapat pagbalik natin ay dapat full charge na ulit tayo pagdating sa sa trabaho para hindi na tayo mapapagod pa ulit. Kasi isa naman po yan na isa po sa pinaka-importante yan guys, ang pahinga sa ating katawan. Kailangan po natin makapag-relax kahit na mga isang linggong mga relax lang. So habang paparating na po ang Golden Week, sulitin na natin guys. Dahil mahabang bakasyon po ito para sa akin. Kaya dapat natin to, sulitin na natin. Para po para sa mga magtatanong man po kung ba't po ako bumili ng pasalubong. Syempre kailangan din po yan eh. Kailangan din po natin bumili ng pasalubong kung saan man po tayo magpunta, kung saan man po tayo mag-travel. At para po sa magtatanong ulit kung saan po ako pupunta ngayong Golden Week, abangan nyo na lang po ang susunod na vlog ko.